Hi, I'm David Riaferio of CSR Insights. Thank you for joining us in having conversations about good matters that improve people's lives. Our guest for today is the founder and retired president of Alpha Star Educational Center, Engineer Ophelia M. So. Mrs. So, welcome to the program. Thank you, sir. Good morning. Good morning, everyone. Opo, Mrs. So, medyo kilala ko na kayo, no? You're a successful engineer at the same time educator. For the benefit of our audience, pakikwento naman po sa amin, paano ba kayo as an engineer? Saan po ba kayo pinanganak o di kaya lumaki? Ako po ay galing sa beautiful island sa Kapul, Northern Samar. It's a very small island, pero quiet and beautiful beaches. Ganon. So I go there to swim sometimes when I have free time with my children and sometimes alone. And then elementary, I studied in Kapul Northern Samar Public School. Mm-hmm. Then I went to the city trying to find where I want to go for my further education. So first year, exclusive girls school. Then I wasn't the first honor, so I was made to stop for 2 years. So I went to Allen Northern Summer for my second year and to fourth year. So I graduated valedictorian because that was needed for me to be able to go to college. That was a requirement with I'm number 13 child, so we really have to strive hard to be scholars in the university where we want to go. I strive very hard in order to graduate, trying to find some money while I was studying. Like I was working already when I was, even in the elementary, I used to support myself, even if I didn't have to. But I was very independent ever since. So then I came to Manila, studied at Adamson because I was late for the enrollment for UP kasi valedictorian, exempted ka sa entrance exam sa UP at that time. And then I graduated there as an industrial engineer. So at Adamson, I work also as a working student because there was a time when I had to send my brother to school from my allowance. My allowance I gave to my brother. Then for myself, I work so that he could study and I could study because he was slacking. So he was just like me. I was punished when I was slacking when I was in high school. So ganon. So sabi ko, kawawa naman, lalaki pa naman na kailangan siya mag-support ng family later on when mag-asawa na siya. So sabi ko, sige, tayong dalawa. Pero magtulungan tayo. Ikaw maglaban ng damit ko habang ako ay nag-working student. Tapos marunong din siya magluto. Marunong natuto na siya kasi tinuruan ko para makatulong sa gastos namin. Yun po. Tapos mayroon akong borders, dalawa, para makatulong sa gastos namin. We rented a room in San Miguel, Manila. Okay naman po. Naging ganon. And I was also the president of the Capulinos in Metro Manila. Ganon. So mayroon akong vice president for Manila, vice president for Quezon City, for Las Piñas, for Marikina. Doon. So yung mga workers doon sa Divisoria, that they start working 6 o'clock in the evening to 2 a.m. Nagkakarga from the truck or the jeep, putting down the cargos, mga vegetables or whatever they have, putting down, and someone will care to the
stalls. Mhm. Ganon. Yun mga ini-educate ko. Doon pa lang po, ini-educate ko na sila. Yeah. Kasi sabi ko, pag ganun, paano after 2 o'clock? So, mag-inuman sila, magbabaraha sila. So, 4 o'clock, wala na silang pera po. Wala na silang pera. So, but there was an organization before that. So, sabi ko, parang kailangan natin improve. So, I was given the presidency and my uncle was the treasurer. So, what we did is to collect money from them 2 o'clock in the morning para ma-deposit the following day. We made them open bank accounts. And a lot of them are doing very well. They have their own stalls in Divisoria. There's a guy who owns a parking place na pinapaupahan. So, generating income every day. Diba? Sa Divisoria po, pag mayroon kang parking, buhay na kayo. So, yun. Tapos nakakatulong sa amin. Minsan nakakapagpaaral sila ng mga estudyante na who are really trying their very best pero hindi kaya. Pero they are good students, not only academically, but yung behavior nila, yung conduct nila maganda. So yun yung dinevelop namin. Ma'am, nakita ko, no, since elementary, you mentioned elementary, high school, college, ano ka na, hardworking ka na kasi nga lagi kang mayroong trabaho. And then at the same time, tumutulong ka pa sa ibang tao. And then you manage people and you get to give back to your island or to your hometown. Anong mga influences mo? Bakit ganun? Actually, hindi lang ikaw, ma'am, ano, your generation, medyo saludo po kami sa inyo kasi you're all really hardworking and you always wanna give back to your hometown. Bakit hindi ka nahiwalay sa couple kahit nasa Manila ka na ngayon? Bakit tuloy-tuloy yung Kasi po nakita ko yung pangangailangan, sir. Talaga, down to earth talaga ako. Kasi, sabi ko nga, bakit ko ginagawa ito? The first judge sa amin, brother ng mother ko. So, kung hihingi lang ako, mayroon akong pera. Yun ang sabi niya eh. Hingi ka lang, mayroon kang pera. Pero sabi ko, gusto kong itayo sarili ko. Kahit nung maliit pa ako, kahit nang sinasabi ni Lolo, hindi, mag-aral ka lang kasi yun ang kailangan mo. Sabi ko, matalino, ang yabang ko, sir. Matalino na ako, Lolo. Hindi ko na kailangan mag-aral. Kailangan ko itayo sa sarili ko na strong ako. Kasi sabi ko, gusto kong maibigay sa parents ko later on yung pangangailangan nila pag matanda na. Ganon. Kasi 14 years old nag-asawa po mother ko. 15 years old mother na stop giving birth at 45. Okay. Yes. Ganon. So kailangan po mayroon sa amin talaga magsikap. Kami halos lahat kami scholars pero medyo mahiyain sila. Medyo timid. So, hindi na ma-maximize yung capacity nila to really go up there. Yung push for their dreams. Hindi po eh. Ako kasi, sarili ko. Walang dapat mag-push sa akin. Ako lang po. Kasi natakot ako sa kahirapan. Kung mag-asawa naman ako, ayokong maghirap yung mga anak. Nice. Ito po, so naging finally engineer na po kayo, nakagraduate kayo. Kamusta po ang professional life? In the Philippines, na nag-abroad din po ba kayo? In the Philippines po, mahirap kumita ng malaki. So ginawa ko, 2 years ako nandito, tapos sinigurado ko po na ma-recognize ako sa trabaho ko. Ganon. Kasi that time, matatanda ng parents ko. In fact, my mother had needed heart bypass. Pero hindi nagawa po. Pero she lived for 26 years after we found out. Kasi I asked the doctor to look for a medicine kasi ayaw namin pa-opera siya kasi she was 60 then. Pero
yung sa trabaho, lalo na sa when you start, ang hirap po eh. After 1 week, I was able to find a job. Siyempre, maganda naman mga grades, ganon. Tapos, yun, bibo na ako po, sir eh. Opo. From mahiyain, naging bibo na ako. Ganon. So, yun, madali. Tapos, until nawalan ako ng trabaho. There were more than 5 months, 7 months pala. Ganon. So, nagbinta po ako ng yung mga balot-balot na pagkain sa NAIA. Ulam Dala at sa kanin ito, bayo. ma'am. Ulam at Ha? kanin. Tama ba? Ulam at kanin po. Talaga? Alam ko po noon, ang ulam 2 pesos pa lang eh. Okay. 20 pesos ang kanin. Sa NAIA po, 1. Opo, NAIA opo. 1. Ganon. Takbuhan pag may pulis. Kasi wala kang ano eh. Wala kang, ano to? Wala kang pwesto, wala kang lisensya. Well, bawal po dun eh. Pero yung mga naghihintay doon na sumasalubong o naghahatid, syempre gusto nila mura. Tapos, masarap po ako magluto kahit noon pa. Ganon. So, yun. Ako lang po yun. 5 o'clock, maganda na ako. Tapos, mga 8 o'clock pupunta na doon. So, Tapos, pag 12 dumating ang noon. police, tumatakbo kayo, ganyan. Takbo po. Dala-dala yung bayong. Kasi pag nakuha po yung bayong, wala na kayo. Kanila na yun, ano? Kasi nawalan ako ng trabaho. Nang utang lang po ako doon sa friend ko, 500. Parang may pambili ako ng lulutuin ko. Ganun po, Okay. sir. Ganun kahirap. May sakit po ako noon, sir, na ginagawa ko yun. Nagpunta ako, nakita ko sa dyaryo, in need ang National Semiconductor Philippines. Tapos, nagpunta po ako. Tapos, nag-exam. Tapos sa interview, sabi, hindi daw ako pumasa kasi parang timid. Ganon. Parang walang energy to work. Sabi ko, may sakit pa ako kasi ako, baka pwede naman po ulitin nyo yung interview. Tapos sabi ko, tanggapin nyo lang po ako kahit na anong trabaho. Walang bayad po 1 month to prove to you that I can work. Tinanggap po ako, sir. Tinanggap po ako, naawa siguro sa akin. Ganon. So yun, doon nagsimula po. After 2 years, sumulat lang ako in a 1/2 bond paper, 1/2 piece of bond paper. Pinadala ko sa shipment ng engineering parts to Santa Clara, California. Sinabi ko doon sa director namin. So, after 1 week po, sir, sinagot ako. Sabi doon, tinawagan ako. Sinabihan ako, you have to come here to the United States in 1 month. Jack, I don't have anything. So, sabi ko, ganun. Paano yung pamasahe ko? Ganun. So, naglakas loob po akong nagsabi sa general manager namin dito na American na sabi, Lolo, we call the general manager Lolo. Sabi ko, Lolo, pahiram ng ticket, round trip ticket. Kasi sabi ko, hindi na makaprocess ng working visa. Kailangan one month eh. Ganun. So, binigyan nila ako na certification na pinadala ko as ganun group supervisor dito ng planning and inventory control dito sa Philippines plant. Ganon. Sikat na sikat po ako dito kasi when I commit 100 units, I send 100 units, not 99, not 101. Eksakto po palagi, kaya bigatin po ako doon sa headquarters sa US. Tapos, $3 baon. $3 papuntang US. Pagpunta doon. $3. First flight anywhere. My first flight, I didn't know how to be in an airplane, ganon, with $3. 12 quarters. Pantawag sa telepono in case nobody picks me up doon sa airport. Nandun na ako. Remember, $3 pera, sir. De, kausap ko kaagad yung director namin, si Jack. Sabi, how are you? How was your... No, it was good and Dave was fantastic.
bringing me to those places that I just dream of. Ganon. So, yun. Tapos alam niyo, sir, na-shock siya. Una kung, sabi sa kanya, by Friday, that was Tuesday, by Friday, Jack, I want my first paycheck. You asked for your paycheck agad. Agad! Kasi $3 lang pera ko, sir, eh. Mhm. So sabi niya, what? Jack, have mercy on me. I have only $3 with me. I can show you. No. Tapos, cash ka agad po, sir. $1 lang na iwan Mhm. sa sweldo ko. And then, ma'am, Kasi ang ginawa maliit lang. nyo, ang ginawa nyo is, paano yun? So, you paid your bills in the US and then pinadala nyo rin sa Philippines? Opo. Kasi doon po ang sahod ko eh. Kasi pag dito, Mhm. mura eh. Di ba? Okay. Ganon. Yun lang, 50% ang tax doon kasi single ako eh. Oho. So, pero okay pa rin. For 9 months, I didn't have a single cent na saving. Yun Mhm. lang $1 na natin. Hindi pala single cent. $1 na nandun sa Oho. account ko. Kasi padala dito, bayad lahat. Mhm. Ganun. Tapos after that, nag-RTW po ako. Meron galing dito, mga panties dito, mga suen, mga Oho. grahero, ganun. In demand yun sa US. Kasi So ganun parati doon. ang style niyo, ma'am, ano? When you were Oo, studying, you palaging work. mayroon And mo when you're talaga. working, meron ka ring sideline na business. Oo, 12:30 po. Aha. Doon ako magbibinta. Kasi 12 to 12:30 kakain. 12:30 Opo. magbibinta na po. And During during break time. weekends. Opo, and weekends. Oo. Galing. During Oo. weekends din po. Yun. Sige, ma'am. Kung may mag-order sa akin ng rellenong You also alimango. cook. Opo. Yes po, ganon. Sumasami din ako sa crabbing sa San Francisco. Aha. Sa San Francisco Bay para hindi na ako bibili ng crabs. So ang dami kong mabibinta pag Lunes. Kasi Opo. I had Sunday also to cook. Okay. Diba? Para himay-himay gano'n. Sige po, So ma'am. ganun po ako talaga. Tumalon tayo sa education career na ginawa ninyo. Pakikwento nga po yung transition, ma'am. Pag bumalik ako dito after 2 years. So, then nag-asawa. Tapos nalipat kami Singapore. We started our married life in Singapore. Ganon. Tapos nag-anak ng 3 anak. 2 beautiful girls, 1 handsome boy. Ganon. Tapos, ang problema po, I give birth to my son, the second child sa Singapore. And on the 5th day, he was diagnosed with meningitis. So, nag-flatline siya on the first night at a hospital. Then ganun, tapos naging okay naman po siya until na-found out ko na hindi, yung mahina half body. So, nagpapa-therapy, ganun. So, after 8 months of therapy here, I brought him back here para sa therapy. Every 2 months nandito ako. Naiwan ko dito sa pamangking ko, yung anak ko. Ganon. Tapos, then, nung we decided to come back na 1994. Nakaipon na naman kami pang namin dito. So, 1994, na siya, 5 years old. So, tuloy-tuloy yung therapy kasi, pero that time, nakalakad na po siya, nakasalita na po. Tapos, grade 1 hanggang grade 3, mahina po yung absorption niya ng pag-aaral. Tapos, nung grade 3 po, after ng classes, closing na po ng classes, dumating ako sa bahay, nakahandusay na siya. I rushed him to the hospital, to the clinic muna, para mapatingnan, tapos makakuha ako ng nurse na sasama sa akin sa hospital. Gano'n. Tapos, yun po yun. Within 48 days po, nakatatlong brain surgery siya. Pero before that pala, on the 4th month after birth, nilagyan na po siya ng shunt kasi nagka-hydrocephalus siya because of the
meningitis. Mhm. So, yung 10 years old siya, grade 3 siya, pasang awa siguro, ganon. Pero, okay naman po. Pero noon, within 48 days after na natapos yung classes ng grade 3, 3 brain surgeries, Mhm. dalawang beses siyang nag-flatline habang Yeah. nangyayari yon. So, balik po siya kinder after that. Mhm. Nakalimutan niya lahat. Buti kami, hindi kami nakalimutan. Aha. So, yun, nagsimula kami therapy sa kanya, ganon. Balik lang na maano niya uli na mag-aral or Ma-regain yung matutunan niya uli, Mhm. ganon. So, dito lang ang therapy. Talaga ako ng therapist na mag-service dito sa bahay. Aha. Luckily, may pambayad. Oo. Ganon. So, dito. Yeah. Kasi mahirap Pagdala-dala ko, tapos yung dalawa kong mga girls, ako po yung agad nagsusundo sa school. Natakot ako. Kasi from Singapore, when we come back, hindi na po ako nag-formal work. Mayroon lang Aha. side business. Kasi hindi ako sanay na wala akong kinikita, gano'n. So, yun po yung na nung 17 years old yung panganay ko, so that 15 years old si Chris noon. Kasi hindi na siya nakabalik sa school po Mhm. Ganon. Dito na lang talaga tinuturuan, ganon, nagtitherapy sa speech. Kasi pati speech po nawala nawala uli. Mhm. Pero mahirap pong makabalik ang speech pag nawala. Aha. Nawala po yun. Pero kita nyo naman si Chris, nakilala nyo, English Yes. speaking, ganon, he can talk very Opo. well. Ganon, di ba? Hindi nyo akalain. We are not embarrassed to tell people about him because we want Mhm. people to learn also how to handle children who have Mhm. gone through this. It is Mhm. not inborn na na ganon, Mhm. pero because of what happened to him, ganon. So, yun, 17 years old siya, it was summer, mag first year college ang anak ko, ang panganay. Sabi ko sa kanya, why don't we set up a school? Kasi parang wala akong madalhan sa kapatid nyo. Ikaw, okay ka na. Graduate ka ng high school valedictorian. So, Mhm. kaya mo na. Hindi na kita kailangan intindihin yung bunso. Maganda din naman mga grades. Ganon, so hindi na. Pero kailangan natin asikasuhin yung kapatid nyo. So, sabi niya, ikaw nga kung ano. So, can we write up a curriculum? Yung Mhm. summer na yun po, naggawa kami ng curriculum with the help of one of our educator friends. Aha. Ganon. Ganon. Tapos, sila, ang dalawa kong girls, nagtatype kasi summer naman. Yung Opo. para magawa lang namin po. Tapos, kaming dalawa ng panganay ko pumunta sa Singapore kasi kulang po yung pang set up ng school. Mhm. Kulang pera. So, ang nangyari, 40% sa friend ko, 60% sa amin. Kasi we had to buy the property para walang rental. Aha. So we bought the property just at the back of our house para Mhm. pagpunta ni Chris, madali, ganon. Kasi wala po ako talagang malagyan na pinapag-aral ko naman po, pero Mhm. wala po So talagang we have to come up with something na makatulong sa kanya. So yun, na-set up po, that was 2005. We started with 8 students lang. Ganon. Kami lang nagtuturo, ganon. Mhm. Kasi middle of the year wala namang papasok na estudyante. Ganon. Mhm. Pero we strive, ganon, hard para talaga yung maging ayos yung Mhm. school. At first,
ilan palang rooms, 4 rooms. Ganon. So, of course, mayroong maliit na library, ganon, maliit na office, ganon. So, ang hirap po kasi, siyempre, wala ako sa academe. When I was, processing the paper, how could you run a school na hindi ka naman educator? Ang yabang ko lang po talaga, sabi ko, itry nyo ako. But, pasalamat ako sa isang, that time, assistant superintendent na tinulungan ako. Sabi niya, tulungan kita, Ophel, kasi yung mo sa anak mo, pagmamahal mo sa anak mo, talagang nagpupush sa'yo na gawin mo to. Sige po, gano'n. So, in short, nagkaroon ng license mula sa DepEd. Yun. Tapos, yun, nag-permit dito sa City Hall, gano'n, noong January. Gano'n. So, pagdating ng June, mayroon na. Pero 16 students lang, sir. Nung nakilala ko na kayo nito mga early 2020s, ano na siya? Malaki na siya. 2 malaki na stories siya. na. It's a big school. Tapos, at the same time, meron din po kayong na-encourage na mga children with unique needs na pumapasok dun sa school ninyo. By design, did you really intend to welcome students with unique needs as well? By design po, sir. Kasi anak ko di ba? Siya yung inspiration. Di ba? So, dapat, ganon. Pati yung ko, kasi malaki na yung anak ko. 15, magsi-16 na. Mahirap na Kasi ang progress talaga is from 0 to 7. Yun yung pinakamabilis yan Tapos after that, up to 10. Pagkadating ng na yun, mas mabagal na. So, ko na lang, ano yung magagawa kay Christopher po, si Chris, ganon, na pwedeng makapag-improve sa kanya kahit lang makapagsalita ng maayos, straight, ganon. So, yon tapos ano yung matutulong ko sa mga batang kagaya niya. So, nag-apply ako ng Parent for Mainstreaming and Inclusion. Yun. May mga requirements po dyan, di ba, bago mag-enroll. Sige ma'am, can you walk us through that? Yung bago mag-enroll ang bata. Sa akin po kasi, ayoko yung stigma ng mga bata. Gayon. So, yung mga iba mayroon na kung pumasok sa akin. Pero yung mga iba na wala pa, pero nakikitaan ko po ng ganon. Sabi ko, sige, ganito, magtulungan tayo, mami, daddy, ganon, ayusin natin ang bata. Pagbigyan nyo ako itong taon na to, try ko na ma-maximize yung learning ng bata, pati yung, lalo na sa behavior. Kasi yun naman po talaga ang, children with unique needs, kailangan ayusin mo muna yung behavior, then yung communication. Tatlo lang naman po yung nila. Tapos yung relationship with others. Di po ba? Pag naayos mo na itong behavior, madali na po yung iba Kasi yun po yung foundation natin. Kahit tayo, mga regular na tao, hindi po ako gumagamit ng normal. Kasi ang yung opposite na is abnormal. Wala naman pong abnormal sa mundo na ito Tayo lang nagtatatak sa tao. Ayokong bata na natatakan po ng ganun. Kaya ang tawag ko sa mga bata dito, children with unique needs. Hindi rin po special education nakalagay, kundi mainstreaming at inclusion. Ganun po. So, yun po. Talaga, nung una, separated sila. Tapos, ang bagal ng improvement. So, sabi ko, kailangan itry ko. May pasok sila sa regular class. Tapos, ini-encourage ko yung regular children na encourage them. Yun, ang ganda po ng progress, sir. So, 1 month lang yung separated sila. Nandun na sila. As long as, ang talaga dun, percentage, 70% dapat regular. The most is 30% sa with unique needs.
para ang 70% ang hihila sa 30% na maging regular na sila. Opo, ma'am. Doon po ako naging successful, sir. Opo, tatanungin ko sana, no, ano po ang success rate ninyo? I mean, of course, may grades naman yan, meron ding assessment yan. Siguro, yung success pagdating sa feedback ng parents. Kamusta po? Happy ba Sa sila? feedback po, sa feedback po ng parents, talagang overwhelming kasi grabe po kung yakapin ako ng mga bata, pati yung parents, ganun, hanggang dun sa bahay. Ako pa yung sinasabi, pag hindi ka kumain, tatawag kami kay Mrs. So, ganyan, ganyan, Opo. para kumain ko o mag-behave ka. Kasi sabi nila, bakit pag dito po, ma'am, ang behave nila? Doon sa bahay, nagmi-misbehave. Sabi ko, ayusin natin. Kaya may mga seminars din po for parents para Aha. they know how to handle. Mayroon po talaga ganon. So, So, ma'am, it kahit should na be ako lahat opo. nagbayad, So, it should be a ganon. partnership between the school, the teachers, and the parents. Tama po ba? Opo, ganon po talaga. Kasi ako po, pag may mag-enroll, Mm. normally, kung mayroon nakikita yung teacher na or si Stephanie or whoever was there to entertain yung nagpupunta, nag-i-inquire. Pag may nakikita, tatawagin na ako kung wala ako doon. It's Mhm. nasa classroom ako or whatever, o nag-snacks or kumakain dito sa bahay. Labas ako, gano'n, titignan ko. Then I talk to parents. Ganito lang po ang need ko sa inyo. Mag-cooperate tayo. Aha. Mag-cooperate tayo sa isa't isa para yung bata, ano. Mm. Ma'am, kamusta naman? Kasi 'di ba, merong mga parents na yun nga, merong mga anak na may unique needs ano. Minsan hindi nila matanggap siguro or ayaw nilang aminin. I mean, however politically correct it is to say ano. Yes po. Paano niyo po na-handle yung ganun, ma'am? Kasi may experience po ako eh. Mhm. Ngayon si Chris is going to be 34. Aha. Ganon, doon lang. So may experience na po ako paano to handle. So alam ko na paano sasabihin sa parents na ganito talaga. Very aggressive ako in handling them because I have a son na ganon. Mhm. Naiiyak ako pag may nakikita akong bata na maaring daanan ng dinaanan ng anak. Mhm. Ganon, daanan ng mga parents na dinaanan ko. Lahat po ng mga ano dito, pinuntahan ko pa. Kahit sa UP, nagtiis po ako doon. Kasi 50 pesos lang po eh. Ang bayad mo, pwede ka magstay doon kung ilang oras sila mayroong therapy. Oh, Ganon talaga sa UP po. po, Manila. Aha. Nagtsaga po ako talaga. Eh, doon naman nag-aaral yung dalawang anak ko. Kaya, Mhm. dala ko na rin po yung bata Opo. na magpa-therapy doon. Biro nyo 50 pesos. Eh, sa Legazpi, there was one na 30 minutes, 5,000. Wow. Tapos sa So, ma'am, Makati Med, that time ha, mhm. So magastos grabe. talaga, no? Magastos Magastos talaga ang po, sir. magpa-therapy. Oo. Harvard Ay, graduate po kasi yung sa Salcedo eh. opo. So ma'am, Kaya, ganun po ang ginawa ninyo sa eskwelahan ninyo. So when you built the school, as much as possible, you made it affordable, especially upo, for parents na merong wala pong yung diagnostic fee. Wala requirements, po ako ganyan. niyan. Aha. Basta pag okay, dito parents, mami, daddy, pag okay sa inyo na ganito ang gagawin natin, magtulungan tayo. Pag Mhm. okay sa inyo, then tatanggapin ko yung anak nyo. Pag hindi okay sa inyo, na gumawa kayo ng dapat nyong gawin, pati yung recording, may po, yung auto reverse dati ng mga tape recorder, Yes, yes. pinaparecord ko po sila ng mga lessons. Mhm. While the child is sleeping, they should be listening to this. Aha. Ganun po. Para yung subconscious mind will absorb whatever was played. Ganon. Mhm. Then pag ready na yung bata magsalita, mayroong lumabas kasi may input na eh. Paano Opo. magkakaroon ng output kung walang input? So Mhm. ganun po talaga. Magbibigay ako mga tapes, nung study Mhm. tapes, ganon. Para lang po magabayan sila na ganon.
na ganun yung mangyayari. Mhm. Dapat sa bahay nila. Mhm. Yun. Kaya po talaga, magpapasalamat naman ako, nag-cooperate sila. Opo. Ma'am, ang tingin ko sa usapan natin ngayon, no, it's really a lifelong learning pagdating Yes sa po. mga ganitong bagay. Especially for teachers in school na hindi lang sila basta nagtuturo ng academics, kundi pati yun yung values, sabi niyo pati yung behavior ng bata dapat Unang-una po, maapektuhan sir eh. positively. Oo. Ano pong ma'am, suggestion niyo, maybe 1 or 2 tips para sa mga parents na lang siguro na makikinig ngayon, paano nila maximize yung education ng bata kahit saan naka-enroll, whether private or public, or informal or formal type of education. Sir, ganito lang po. Ganito din ang ginawa ko sa anak ko. Tingnan pa ang pangangailangan ng bata. Tapos, mag-isip kung paano ang bata ay maka-absorb ng learning. Ganon. Tapos, yung touch sa bata, everybody's need. Ganun lang po. Yung pagmamahal natin na nakikita sa mata natin, sa action natin, kasi dapat hindi yung Tinatapik tinatampal or to eh. pinapalo. Mm-mm. Ganon. Kasi ito yung mag-work eh, di ba? From here, diretso dito kasi mag-aral ka eh. Ito yung kailangan mo. Pag natampal yun, pag inawakan yun ng teacher para i-guide, magsulat, gaganon. So, paano siya matututo? So, Mm-mm. ganun po. Tanggalin yung pananampal sa mga kamay. Kung Mm-mm. medyo pasaway, pwede naman pong sa puwet. Ganun lang. Kunting tapik lang, ganun. Kasi Mm-mm. ganun na nga po sila eh. So, pakita natin yung support natin sa kanila. Tapos, yun nga po, record at night, very soft lang yung sound para Mm-mm. may inputs po sa utak nila. Mayroon po ako noon, pre-book ang tawag. Yung Mm-mm. mga nag-graduate ng elementary na hindi na talaga kaya mag-high school. Ginawa ko dito para lang sa socialization nila, ganon. Tapos, before the pandemic, pinapasok ko sila sa TESDA, kaya mayroon na nagtitinda, Mm-mm. mayroon nang Mm-mm. tumutulong sa nanay sa laundromat, mga ganon po. So, titingnan lang, igad lang yung bata. Kasi, yung learning process naman po, ay nakukuha yan ng mga bata for as Mm-mm. long as magtiyaga tayo. For as long. Kasi very expensive po pag hindi natin pagtiyagaan. Imbes na mag-Starbucks after work, go home, talk to your child na ganon. Mm-mm. Tapos, yung encourage niyo sila, Mm-mm. longing sila nung touch eh. Tiyaga lang po talaga eh. Makikita naman ng bata, ma-appreciate din yung nung bata eh. Huwag nating isipin na hindi nila na-appreciate kasi gano'n. Yun lang po, kailangan lang gawin natin. Kung wala tayo, kailangan yung kasama sa bahay, mapagbilinan na hindi gano'n. At Mm-mm. saka, huwag naman po isang pinggan na rice. Kasi po, magiging hyper active sila eh. Kasi Oh, energy opo. food yun eh. Huwag po yun. Ulam na lang. Ganon. Siguro paksiw na isda o kaya inihaw na isda. Ganon. Mm-mm. Paiba-iba po. Huwag masyadong palaging prito. Ganon. Kailang masana yung bata na Kayong mga anak ko, lahat sila, bata pa lang, kumakain na ng ginisang ampalaya. Kasi train po sila na ganon. Kailangan bawat kain may gulay, may fruits, ganon. Tatlo lang po talaga eh. Mag-start tayo sa behavior. Pag okay po yan, wala nang problema. Susunod communication, susunod relationship. Tatlo lang po yan. Pag nakita niyo po may issues doon sa tatlo na yun, gawan ka agad ng paraan. Gawan ka agad ng paraan. Kasi the earlier, the better po. Kasi pag malaki na paano, may ugali na po yun na mahirap ng baliin eh. So,
Yun po yung ano ko talaga, kailangan lang alam ng parents. Mrs. So, Di po thank ba, you for your sir? time. Thank you for joining the interview. Okay ba, sir? Thank you. Thank you rin po for allowing me to share my experiences because of Chris. Naging ganito ako. So, Alpha Star because of Chris. Yeah. Thank you for watching CSR Insights. God bless you.